Okay, Brother Jerome. Divine will to pray in my prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. O Holy Will, as we begin our liturgical Bible study, we pray you, we beg you, we implore you not to leave us, not even one instant, so that you speak, you write, you listen in us. You will make yourself known and make known as you want to be the life of all in order to give us, to give you the good to all. If you do it, we will triumph. You will be known and you will have your kingdom in our liturgical Bible study and in the whole world. Holy will, with your power, you eclipse all the evils of the creatures. You put your almighty hand so that they leave the way of sin and find themselves in the way of your divine will. To you, Queen Mother of the Divine Fiat, we consecrate this liturgical Bible study in a special way so that your love, your maternity may be spread throughout the readings we share, throughout the inspiration to call your children to live together with you in the same will whose kingdom you possess. As we start kneeling at your feet, we prostrate, we implore your maternal blessing. Our love and our life, your will has the virtue of multiplying your life for as many beings as exist and will exist on earth. And we in your will want to form as many Jesuses in order to give the whole of you to each soul of in purgatory, to each blessed of heaven, and to each being living on earth. O most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I worship you with profound love and adoration. I bow before your greatness and perfect holiness. You are the one God in three persons. I give to you our lives, all that we are, and all that we will be. Please take us to yourself and do with us what you choose. We are yours, my God. Do with us what you will, so that you will be glorified in our lives. Most Holy Trinity, have mercy on us. Jesus, we trust in you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this Give us day our this daily day bread, and bread. forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but Temptation. deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ever holy and indivisible Trinity, we adore you profoundly. We love you intensely. We thank you perpetually for all and in the hearts of all. Amen. In the Amen. name of the Father, the Son, Father, and the Son, Holy and Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, and thank you, Brother Jerome, for leading us into prayer Thank you po. to the start of our liturgical Bible study. So, let's get the ball rolling na po siguro, no? May we ask, Boys, are you there?
po. to read the gospel for us? A reading for the Gospel of Matthew, chapter Medyo 20. mahina. Uh, bro, medyo mahina yung ano microphone. Can you Matthew chapter 28, 16 verse 20. Glory to you, O Lord. Noong panahon iyon, ang 11 alagad na nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Bagamat may ilan na nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya umayo kayo at dawin ninyo, alagad ko, ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat na ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan sa liputan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kristo. Maraming salamat, Brother Charles. Tama po ba, Brother Charles? Yes po. Ayun. Thank you, thank you. May maikling ano lang po regarding dun sa ating gospel for tonight. It's actually the last 5 verses of the Gospel of Matthew. Yung tinatawag nga sa mga Protestant Bible na the Great Commission. It is Jesus' second resurrection appearance in this gospel, the first having been to the women who had come to the tomb. So, punta na po tayo sa ating Q&A. Okay. Father John, parang Miss Universe ah. Oo nga Q&A. Pero walang commercial dito, di ba? Okay, ang unang katanungan po ay para po kay Brother Butch. Okay lang po ba? Sure. Okay. Ito po yung unang katanungan sa talata 16 ng Kabanata 28 ng Ebanghelyo mula kay San Mateo. Sino-sino at saan nagpunta ang mga tauhan sa talatang ito, Brother Butch? Pumunta ang 11 disipulo sa Galilea, doon sa bundok na tinuro sa kanila ni Jesus. Yun. Maraming salamat po. Next is... Tanong po. Yeah. Sige po. Go Go ahead. Bagong gupit si Brother Tunying, kaya Pwede magtanong. ang Maghiling. sasagutin mo rin yan, Brother Tunying. Hindi po, gusto ko lang matiyak kung saan yung bundok. Saan bundok? Yung kanilang pinuntahan. Galilea po. Malapit po ito doon sa Kongreso ng Pilipinas. Si Brother Tunying. Saan daw yung bundok? Nasagot po ba yung tanong nyo? Ano po daw? Anong bundok po yun? Basta alam ko nga po, Sa Kongreso. pumunta sila sa bundok. Hindi Opo. ko matandaan kung anong bundok yun. Sa Galilea. Hindi Sa sa Galilea. hindi sa Jerusalem. Hindi po. Sa Galilea sila pumunta. Ano nga pong bundok yun? Hindi ko po maalala eh. Mount Galilee. Sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Tanungin natin kung sino at kay Jesus kung anong bundok ang pinuntahan nila. Hindi lang po. Nakita ko na yung kanina eh. Malapit sa plain ng Moab. Sa Oliva po, ano po yun? Mount of Olive po ba yun? Hindi po. Nasa
ano po ang ano, nasa Jerusalem po ang Mount of Olives. Of Olives, nasa Jerusalem. Oo, yun. Parang may nabasa ko somewhere na nasa Moab. Is it Moab? Kung Moab yan, di Sa sa... SM yan. sa SM? Moa yun. Mount Sinai. Di ba yan, Brother John? Hindi, Malayo nasa po. Galilee eh. Ang Sinai nasa ano, Sa Egypt. ang Sa Egypt. totoong Sinai nga po nasa Saudi Arabia talaga. Opo. Pagtawid mo ng Red Sea. Ako. Andun talaga. Pero ang sinasabi nilang Sinai na tinutukoy nila nasa Ehipto raw, hindi po nasa Saudi Arabia na talagang ayaw nilang papuntahan. Ibig sabihin, lumipat from Egypt to Saudi Arabia yung Mount Sinai. Hindi, ang sabi po, ang totoong ano talaga is sa Saudi Arabia. Yung ano, yung Sinai. Oh, kasi alam mo bakit? Doon nakita yung remember na inano ni Moses na bato, biyak Mm. tapos na Andun yung parang, tubig lumabas. Na-trace opo. nila doon. The Yung mountain parang- mentioned in Matthew 28:16 is unspecified. But some Unspecific. say it's Mount Tabor. Tabor. Kung saan Some sila transfigured. marami kasing bundok sa tabi ng Galilee? Galilea eh. Oo. Pero hindi Bukod po sa- in-specify. Oo, bukod sa Ah. Tabor, yung Mount Meron, yung Slippery, yung Little Hermon, marami. Pati Hmm. nga yung sa may Golan Heights, malapit Oo. rin yun doon eh. Pero Pero- alam ko talaga, malapit yan sa Kongreso. Yung bundok na yan. Smoky Pero Mountain. gaya nga nasabi ni Brother Jerome, hindi nga binanggit dito kung anong bundok no sinabi sa kanila. Pero sinabihan sila ni Jesus kung saang bundok. Pero Ah. hindi binanggit sa pagbasa kung saang bundok. Pero ang malinaw doon, yung 11 na alagad ang nagpunta sa Galilea. Baka Okay hindi po? makatulog si Kuya Tunying yan. Oo nga kasi hindi natin nalaman kung saang bundok. Brother June, next question po. Okay po. Thank you po. Ano ang ginawa nila nang makita nila si Jesus at ano naman ang kalagayan ng iba? Dun sa talata 17 po. No, 17. Nung makita nila si Jesus ay sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. At kasama rito yung 126 na gunggong sa Kongreso na bumoto sa divorce bill. Sila yung mga nag-alinlangan sa Diyos. Alinlangan sila dun sa Oo, nag-alinlangan utos. sila. Oo, Hindi nila alam na utos ng Diyos na sagrado ang kasal. ang kasal. Oo. Thank you, thank you. Maraming salamat, Brother June. Okay. Tanong. Pwede po, pwede. Pwede pa po ako magtanong. Sige po, go ahead po. Alex. Bakit? Ano yung dahilan ba? Sino yung 11 sila? Mhm, Tapos, merong ilan sa kanilang nag-alinlangan. mhm. Bakit nag-aalinlangan yung mga apostol? Apostol ba to? Mga nag-alinlangan? Alagad. Alagad ito Di ba 11? 11 Opo. sila. Bakit 11? Kasi di ba si Judas Oo nga nagpakamatay po. na. So sa 11 yun, meron mga nag-alinlangan. Nag-alinlangan. Pansinin po natin yung mga pagbasa po bago itong mga talatang ito, yung yung resurrection. Di po ba? So hindi pa sila sigurado, baka mamaya hindi nga si Christ yung kamit nila. So yung Ay, iba siguro nag-alinlangan, di ba? Ay apat na pong araw na nga silang magkakasama eh. Tsaka yung kinalat na ninakaw daw yung katawan ni Kristo, hindi naman daw nag-resurrect. Di ba yun yung pinamalita ng mga Ninakaw. na binayaran ng mga Oo. saserdote? Yes, yung po yung, yung una-unang mga talata bago itong pagbasa na to, yung sinasabi nga doon na sabi ng mga Pariseo, sabihin nyo doon yun sa mga nagbantay, sabihin nyo na ninakaw yung katawan para Opo. hindi sabi na
O yun po yung unang araw ng resurrection. Hmm. Pero ito pong araw na ito, 40th day na to eh. Aakyat na nga, Ascension Day ito eh. Mhm. So, yung 40 days na palagi nilang nakakasama si Jesus, talagang nakita nilang buhay. Bakit meron pang nag-aalinlangan? Basahin ko tong footnote dito sa Go ahead. 17. Go ahead Sige po. po, sige po, But sige. they doubted. The Greek can also be translated, but some doubted. The verb occurs elsewhere in the New Testament only in Matthew 14 verse 31, where it is associated with Peter's being of little faith. For the meaning of that designation, see note on Matthew 6:30. Ano ba yung nasa Matthew 6:30? Matthew 6:30. If God so clothes the grass of the field which grows today and is thrown into the oven tomorrow, he will not much more provide of you. O you of little faith. Parang ganun ulit O little faith. Of the yung footnote ng 6:30 of the little faith, except of the parallel in Luke 12 verse 28, the word translated of little faith is found in the New Testament only in Matthew. It is used by him of those who are disciples of Jesus, Mhm. but whose faith in him is not as deep as it should be. Yan, may marami siyang mga nilagay daw. See Matthew 8:26, chapter 14:31, 16:8, and the cognate noun Matthew 17:20. Kasi Good. dapat nating malaman Little faith. na Little. hindi pa dumaong sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya nga itong mga apostoles, nagdududa din. No? Hindi sila Na-doubt pa tulad rin. ni Brother Tonying na nagtatanong pa nagdududa. Hmm. No? Kailangan magtanong ka eh. Kasi ang ibang revelation dito baka hindi si Kristo nga yun eh. Tama yung sinabi ni Jerome. Baka si Kibulo yun eh. So sabihin Oo. naman ni Brother Tonying, and nagkaroon na ng Pentecost last week So may Holy Spirit. Dito wala pa bro. Dito wala Dito pa eh. wala pa. Oh, wala pa. Dito wala pa. Wala pa. Wala pa nga po, pero meron Ah. ng 40 days na nakaraan na Hindi pa sapat nakakasama na yun. nila. 14. Kumakain pa nga, nag-ihaw-ihaw pa nga sila ng tilapia. 3 years na silang magkasama eh. Meron pa rin, Oo di nga ba? po, Iniwan pa rin eh. Kung 40 days, hindi pa sapat. Tabuhay na nga po nung unang linggo. Pagkatapos nagpakita pa sa kanila nung unang Ah. gabi. Pagkatapos isang linggo nagpakita uli. Kumain pa sila, nag-ihaw-ihaw ng tilapia doon. For 40 days, malimit na kakasama nila. Pero bakit dito ngayon, on the Ascension Day, nag-aalinlangan pa rin sila? Na si Oo, Jesus kasi nga, sabi nga ni Brother Jun, wala pa ang Holy Spirit. Kailangan mo nang umalis ni Jesus para maibigay ang Holy Spirit. Di ba? Sabi niya, andyan pa si Jesus eh. Talaga naman magkakaroon pa sila ng doubt, aalis na siya. O yung pa nga isa yung sa unang gabi, di ba, pagdating niya, sumayin niyo ang kapayapaan at hiningahan niya Oo. ng Espiritu. Yung pang doon sa unang gabi pa lang, hiningahan niya na nga Sabi nga Pero wala natin, si Thomas noon. oo, at saka sabi nga ni Brother Hector, lang naman yon, prelude lang yon sa pagdating ng Espiritu Santo. Hindi pa Hindi tunay pa na yun yun. More on kasi yun for that sacrament of confession yun eh. Hmm. Na parang binigyan sila ng authority. Anyway, sige po. To the Holy Spirit. Holy Spirit. Kasi Okay, pag tuloy na- sakramento kasi, Holy Spirit ang mag-ano dyan. Tuloy na po natin yung ating Q&A portion. Brother Jerome, next question. Okay lang po ba? Sa talata 18, ano ang ginawa ni Jesus at sinabi sa kanila? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin
ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Lahat ng Yun. kapangyarihan, ha? Thank you. Thank you, All Brother power. Jerome. And next ay si Brother Hector. Hindi ko pa kayo natawag, ano? Yes, hindi pa. Sige po. Sa talata 11, ano naman ang ibinili ni Jesus sa kanila na dapat nilang gawin? Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun. Amen. Maraming salamat, Brother Hector. Welcome. So next po ay sabi ko na si Brother June. Sino pa hindi ko pa natawag? Si Brother Astig. Brother Astig, next question. Sa talata 20, ano pa ang ibinili ni Jesus at sinabi sa kanila? At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Thank you, Brother Tunying. Balikan nga po natin yung talata 18. Lumapit si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yun lang, yung bang ibinigay sa kanyang kapangyarihan, kapamahalaan, noon lang araw na yon o matagal na? Matagal na yan. Tagal na. Meron na. Nire-reiterate Eternal lang entities. niya just to show siguro do sa talatang ito yung kanyang divinity. Basahin ko to, may footnote ako dito sa talata 18. All power me, the Greek word here translated power is the same as that found in the LXX, parang yung Roman numeral niya, LXX. Translation of Daniel 7, chapter 7, 13 to 14, where one, like a son of man, is given power and an everlasting kingdom of God. The reason Jesus here claims universal power, that is in heaven and on earth. So nasulat pala din sa Daniel about the Son of Man, the power, Kasi ang pagkakaintindi ko, everlasting. umakyat na siya sa langit, ascension, at lumuklok na siya sa kanan ng Ama, doon pa lang ibinigay sa kanya ang kapangyarihan, kapamahalaan, at lahat na. Saan yan nasusulat? Marami tayong nabasang ganyan na binigay na sa kanya yung kapangyarihan, kapamahalaan, di ba? Pero ito Think rin kay ever Daniel since. din, Oo. nasusulat din sa prophecy. Pwede kong basahin din yung comment dito sa Sige po, go ahead. notes sa aking Bible. Go ahead po. Sabi niya tungkol sa 18 verse 18, all authority, the Father vindicates Jesus at his resurrection and gives him full dominion over creation. Yung na-note din yung Daniel 7:13 Mhm. at saka Ephesians 1:19 to 22. Tapos Jesus confers his authority on the apostles to preach the gospel and make disciples as witnesses of his resurrection. Yun. Thank you, Brother Hector. Thank you sa Yeah. paglilinaw. Okay na po ba, Brother Tonying, na naliwanagan na po? So hindi lang yung araw na yon ibinigay sa kanya yung authority at kapangyarihan. Let us remember po, Christ is both man and God. at the same Divine time, God and siya. Divine and human siya dito. human. So, ever since,
Hindi pa, Kung matatandaan po natin, through all things were made. Through Him, all things were made. Hindi po ba? Sabi dun sa ano. Kailangan Pray. kasi natin Panalangin. maintindihan sa ating gospel ngayon, yung salitang ang iba sa kanila nagduda. Mhm. So, Christ, Jesus needs to reaffirm na ibinigay na sa kanya yung kapangyarihan. Mhm. Ang sinabing footnote naman ni Jerome, bali ibinigay sa kanya ng kapangyarihan ng Ama when He resurrected. Yun yung nasa footnote, no? Doon sa resurrection. But of course, alam naman natin, Jesus Christ, dahil nga banal na tatlo sila, they have the same power and authority. Pero ang sinasabi lang ni Jesus, para sa kanyang mga disipulo, para ni-reaffirm lang yung kanyang authority. Marami pa rin nagdududa, di ba? Mhm. Meron lang Correct. sa akin namang footnote na nakalagay lang dito, may isang bagay lang na hindi ipinagkaloob ng Ama sa kanyang anak. Ito ay ang remote control na ipinagkaloob niya sa kambal na kapatid sa nagangalang Pastor Kibuloy. Kaya nasusulat na binasa ko lang dahil kanya-kanya kayo mga reference, di ba? Pero sa akin naman, sa akin Biblia, malinaw na sinabi. Tunay nga naman, di ba? Walang remote control na panahon ni Jesus. Panahon lang ni Kibuloy. Okay, Itong so remote control na to. in essence, ang sinasabi ni Brother June talaga just to reaffirm. Kasi nga dun sa yung may portion nga na sinabi dun na hindi lahat ay yung nagkaroon ng alinlangan yung iba, di po ba? Yung iba sumamba agad, pero yung iba may alinlangan. Pero just to siguro dissipate yung ano, yung kanilang pag-aalinlangan, talagang kailangan na niyang i-verbalize, di ba? Opo. Meron dito sa footnote ko naman, sa notebook ko, nakalagay po kasi, ito ang pag-akyat niya sa langit, sa ulap, nakita nila, doon sila, nakita nila talagang umakyat na talaga si Jesus sa langit. Doon nawalanan talaga yung alinlangan nila na si Jesus nga yan, na si Jesus nga ay nabuhay, si Jesus nga ay anak ng Diyos na aakyat sa langit. Yun ang mahalaga doon. Kaya nga tinawag yung 11, hali kayo doon sa bundok ng Tabor, kung Tabor man yun. At ako'y aakyat na. Makikita ninyo kung lumilipad paalapaap. Oh. Yan na talaga ang patunay na wala na dapat kayong alinlangan pa. Diba? so yun yung pag-akyat doon ba yung all power in heaven and earth? Yun yung pag-akyat niya? Yung tanong nyo about the power doon binigay? Hindi, yung lahat ng power, alam ko hindi ba may nababanggit nga na noong nakaluklok na siya sa kanan ng Ama, ang sabi doon, hanggat hindi pa nasusugpo ng Ama ang kapangyarihan ni Satanas, diba? Hintay na yung panahon at ibibigay na sa kanya lahat yung kapangyarihan. Pagkatapos na masugpo ang demonyo, ang paghahari dito sa lupa, saka pa lang makakamtan ni Jesus yung buong kapangyarihan at kapamahalaan. Tandaan lang natin na iba yung oras ng Diyos sa oras natin, yung kanilang time frame. They are not Oo. ano sa time. Hindi sila bounded by Kung time. kailan Sabi nga yung... ni St. Peter, yung isang araw sa kanila, sa ating 1,000 years. 1,000 days na. Oh. Okay po, let us move on na po. Brother Jerome, can you do the honors? ano May na po? awarding ba tayo? Dun sa Bakit may honor student ba si do the Jerome? honors of doing the slide Pwede mo presentation. naman sabihin na pwede bang makiusap, Brad Jerome, na i-flash mo yung ating di ba? Mga keywords. Mga keywords. Oo, Ayan, kasi Nakita mo, Brother Jerome? alam ko may awarding kasi. Uso-uso di ba? Graduation time na. Hanapin ko lang yung trophy ko. Ayan. Yun, ang trophy. Diba? Okay ba? Okay naman, Brad. Malino naman. Yun.
Ayun yung Isama keyword mo na ni yung- Brother Kuis. Tama yun. Charles, baptized Tama in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The first acknowledgement ng Holy Trinity. Yes. Correct, correct. Tsaka, kung titignan natin, very obvious to. Sabi ni Jesus, baptize them in the name. In the name. Hindi names. No? Hindi Ah. names. Although tatlo sila, in the name. So, it only suggests na Singular. isa lang ang Diyos. Oneness. Oo. There is only one God. Sa Kasi Tagalog, even in the creation, di ba? Kung titignan niyo yung Genesis Hmm. 1, Yes. they found that ganito is like a void. No? They pronoun is Plural. Pero dito ngayon singular. Oo. Ang ano kasi, ang representation kasi ni God, no, the Father. But Jesus is represented by the Word. Yes. Pero ang Holy Spirit, alam naman natin na He is represented by the Paraclete Advocate. and Ah, Counsel advocate. Life. Yung The breath of life. turuan sundin Ano lahat pa? ang utos ng Panginoon Diyos. Lagay ko? Oo. Turuan? Mhm. The Great Commission, bro. The Great Commission kasi ito sa ano, sa mga Turuan, prophet. sundin. Ano? Ano yun? Pakiulit. Ano yung sinabi ni brother? Turuan at sundin daw ang lahat ng ipinag-utos ni Kristo. dito lang yata sa Gospel ng Mateo ang yung pagbabautismo sa ngalan ng Ama, Anak, at Tama. ng Espiritu, ano? Kay Sa Mateo. sa ibang Gospel, hindi kasama pa yung Espiritu. Walang hindi Trinitarian yung iba? Parang ganon? Oo. Kay Lucas, sabi lang niya, go and make disciples Make disciples. of all nations. Hanggang doon lang siya. Dito nag-ano pa, So yung Holy Trinity sa Matthew. Matthew. Lagi kasi tayong binabanatan na verbatim eh. Hmm. Wala daw yung Trinity, wala daw yung Purgatory, pero nga ano eh, indirectly. Wala rin yung Sabihin na Catholic. lang natin, ipinangalan din natin yun. Tayo na rin nagpangalan nung salitang Trinidad o Santissima Trinidad. Sabihin natin, wala rin yung Bible sa scripture ah. Ayan, sabi ni Kuya Boji, no, Tito Jun, Okay. samantala sa Iglesia ni Cristo tungkol sa, Kuya Pochi. ba sabi ni, may, ano, tungkol sa Holy Trinity, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng mga Apo. Tama din. No? Apple ka yan ah. Si Charles talagang ano yan, in authority yan. Member yan ng Defenders eh. Sila yung grupo na nagtatanggol sa atin. Grabe. Kaya ang mga Katoliko naguguluhan eh. Gulong-gulo sa kanilang ginagawa nitong grupo nila, ano, Charles. Hmm. Turuan ba yan o ituro at sundin? Ituro yata dapat yan. Ituro at sundin lahat ng pinag-uutos. O, teach. Ituro. Tama po ba? Turuan Dapat- kasi sa verse 28 eh. 20, di ba? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng O, inuutos. teach them. Teach them. So ituro. Tsaka command, Tandaan niyo. command yan ha. Tandaan natin na utos yan. Utos na magturo Oh. tayo. At saka, Magbaptize, ito pa. magbaptismo. tsaka dyan lang po sa Mateo, sinabi ni Jesus yan, na turuan ninyo. No? Turuan ninyo ang lahat ng iniutos ko. Diba? Diyan lang yan, sinabi yan eh. Ito pa, magdadagdag ako. Sige Ano pa? po, go ahead po. Mount Tabor. Sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan, tama. Yun ang kanyang pangako. So, hindi niya tayo iniwanan. Hindi tayo naging orphans. Hindi niya tayo iniwanan. So, Di ba nga additional umakyat na nga comment sa dito. langit, iniwan na nga tayo. Tama rin. Iniwan niya tayo physically. Physically, pero di ba kailangan niya nga umakyat sa langit para ma-send niya yung Holy Spirit. Oh.
So hindi pa rin tayo iniwanan ng Diyos. Parang pinaliwanag din niya yung comment sa Isaiah, di ba? God is with us, Emmanuel. Yun, parang pinaliwanag niya yun. Kasama rin yan. Apo. Emmanuel. Meron Ayun, pa po Nasa ba? atin na yun. God with us. Nandito yun eh. Yeah. Okay na po tayo. Ano Okay pa na. kayo dadagdag? Nasa atin na yung Santatlo. Kasi nabautismohan na tayo. Okay. The name. Ano pa? Ito pa? I Ano think ba? wala na silang, Wala na pa. meron pa ba kayong gustong idagdag? I think Okay. that's it. Thank you, thank you. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo sa nabasa ko. Sige po. Ito palang pagbaba ng Holy Spirit sa kanila, ito pala ay kaganapan ng prophecy ni Joel. Joel Torre. Billy Joel. Billy Joel yan. Joel. Oh, sorry, Hindi, sorry. hindi Joel, sorry. Billy Joel. Sa prophecy ni Joel, siya yung nagsabi niya bababa ang Tama, tama. Espiritu Santo sa lahat, ha? Hindi lang doon sa mga apostol, sa lahat ng sanlibutan. At yung prophecy Anong na yan, verse? nababalot sa aklat ng ang pamagat ay just the way you are. Ayun, si Billy Joel. Don't go Ayan. changing. Try and please me. Kinakanta yan. At saka alam po ba, na nakita ko rin, na ang unang tao na naka-receive ng Holy Spirit ay si Bezalel. Eh? Bezalel. Si Bezalel ang unang nakatanggap ng Espiritu ng understanding and wisdom at workmanship. Kasi siya po yung inatasan gumawa ng Ark of the Covenant. Correct. Kala ko Siya rin kakantayin niya gumawa yung ng Besame unang Mucho. awit. Besale. Besale mucho. Siya ang gumawa ng kanta na yan. Magaling Joel, just the way you are. Okay po, mag-move on na tayo kasi Hindi, mapupuya tayo dyan. Yung nga, sana nga, yun ang namimiss ng mga hindi sumasali sa atin. Ang daming Tama. hindi nila alam na Tama. katarantaduhan na hindi naman nasusulat. Pero pinag-uusapan natin. No? Bilang Okay. mga sugo. Sugo. Kasi yun Tuloy nga mo, po, Brother Alex. Okay mga brothers, para po sa introduction lang ng ating first reading na babasahin naman ni Brother June para sa ating lahat. No, so ang sabi nga dito, ano ba yung Deuteronomy? Sabi dito, on the plains of Moab, dito ko pala nabasa yung Moab. God charges Moses now to close to death. Nung mamamatay na si Moses. Once more to proclaim the law which he received through the revelation at Mount Sinai. This proclamation is contained in the fifth. Brother Tonjing, umiingay na naman po. And last book of the Pentateuch. Last book ng Pentateuch. Itong which is called the Greek Septuagint Deuteronomy or second law. Moses is addressing a new generation of Israelites, survivors of the Baal of Peor incident where the men of Israel had indulged in sexual immorality with Moabite women and had bowed down and sacrificed before their gods Baals. As a result of this incident, a plague was unleashed against the Israelites, which was stopped only when Phinehas, grandson of Aaron, thrust his spear through an Israelite man and his Moabite concubine. 24,000 died in the plague. It was at this point that the line of the priesthood passed from the Levites to the line of Phinehas. The words of the covenant in Deuteronomy are more lax than the words given at Mount Sinai.
Moses makes accommodation for their sinfulness. For example, it is in Deuteronomy where we hear, this divorce is allowed, otherwise the man would have killed his wife and ordered to be free to remarry. Yun, yung pala yung ano, no? So, kasama pala itong Deuteronomy dun sa 5 libro, sa Pentateuch kung tawagin. Okay po, Allowed pala ang divorce eh. hindi nga eh. Sabi mo, Kailangan niya nga pang patayin eh, di ba? Parang sumakto ito dun sa ano ng divorce eh. Kasi tingnan mo dito, oh. Dahil sa ano, di Kaya ba? nga Nung panahon ni dumami. Moses, meron talagang divorce, bro. Meron. Oo, Tama di si ba? John. Hindi, nung kay Meron Moses talaga. dahil nga sa kanilang katigasan ng puso, di ba? Pinayagan niya. Di ba in-explain niya ni Christ? Tama, Ibig tama. sabihin, andun pa rin yung mga kongreso natin? Opo, opo. Si Ah, Moses Nakarating po, doon? si Moses, kung ititrace niyo po yung kanyang lineage, ang kanyang Congressman si mga boss. ano na ngayon, ancestor, yung kasama, descendants niya, ay si Lagman. Si Lagman, no? Edsel Lagman. Kalinya po niya si Moses. No? Kaya ang pagkaalam niya, hanggang ngayon, no, meron pa ring divorce. Divorce. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy, ipagtanong ninyo kahit saan at kahit kanino kung may naganap ng tulad nito. May nasaksihan o nabalitaan na ba kayong gaya nito mula nang likhain ng Diyos ang daigdig? Maliban sa inyo, mayroon pa bang ibang sambayanan na nakarinig sa tinig ng isang Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sino bang Diyos ang nagtangkang maglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng tagisan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang magagawa tulad ng ginawa sa Ehipto ni Yahweh na inyong Diyos? Dahil dito, tandaan ninyo at huwag kalilimutan na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Okay. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Sinasabi ko sa inyo ngayon, sa ganoong pagpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang Okay. salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Maraming salamat, Brother June. Tatanong Thank you si po. Alam ko na tanong ni Brother Tony. Ang tanong nina. Alam ko na yung tanong ni Brother Tony. Alam mo na yung tanong ni Brother Tunying. Brother Tunying agad ah. Balik na tayo kay Sabi ni Brother- Jerome si June eh. Brother kay Brother Butch na tayo ulit, ano? Okay. Okay. Ang katanungan po sa talata 32 sa aklat ng Deuteronomio, kabanata 4. Ano ang nilalarawan sa talatang ito? Nilalarawan dito sa talata nito nung panahon nung nakaraan o nung matanda, days of old, Mhm, before the time ever since God created man upon the earth. mhm. As from one end of the sky to the other, did anything so great ever happen before? Ibig sabihin, meron ba nangyaring anong maganda sa Tagalog ng great? Great. Oh, ever happened Napakadakila. nakila. Dakila. Great. Oh. Ayon. So, nilalarawan dito ni Moses yung mga nangyari sa kanila. Yun. Thank you, Brother Butch. Sa kabanata 33 naman, si Brother Jerome, okay lang po ba? Okay lang po. Talata po, hindi po kabanata. Sorry. My bad.
Kabanata ang sabi ko pala, talata 33. Thank you, Brother Tunying. For your brotherly correction. Brotherly correction. Amen. So, sa talata 33, Brother Jerome, ano ang bukod tanging naranasan ng bayan ng Israel kumpara sa ibang bayan? 33. 33 po. Maliban sa inyo, mayroon pa bang ibang sambayanan na nakarinig sa tinig ng isang Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling Natin. buhay? Yun. Ito ba yung burning bush? Hindi. Yes. Burning Hindi nga po yan, di ba yan yung nag-guard sa tent pagka umaga? At pagka gabi? Tama ba? Pagka Hindi po. umaga, cloud, Meats of fire? Pillars of fire yun. pillars of fire. Di ba? Haligi. Pillar. Yan yung pagbabana ni Moses nung makuha niya na yung 10 utos. Mhm. Okay. Thank you, Brother Jerome. Brother Hector. Yes. Next po. Sa talata 34. Paano naman inilarawan ang Panginoon sa talatang ito? Sino bang Diyos ang nagtangkang magdabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamagitan ng tagisan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa sa Ehipto ni Yahweh na inyong Diyos. Yun. Thank you, Brother Hector. Ano yung mga ginawa sa Ehipto? Ito yung panahon ni Moses. Crossing the diba? Red Sea. Yung sa Exodus. Oh, hindi, yung ano niya, yung kanyang yung plague. Yung, Ayan. 10 mga- plagues. tapos yung pinatay yung firstborn. Ayun. Yung lahat yun. Passover. Ah. Yes. Okay. Si Brother Charles, are you there? Brody Yes po. Charles. Okay. Sa talata 39, ano ang ipinahahayag tungkol sa Diyos sa talatang ito? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa, walang ibang Diyos iban sa Panginoon. Amen. Thank you, Brother Charles. Okay, okidoki. And next one, I see Brother Astig Tunying. Ito po sa ika-4 na pong talata. Ano ang bilin at pangako sa talatang ito? Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Yun. Thank you, Brother Tunying. Tapos na po tayo sa ating Q&A. So, punta na po tayo sa sa ating keyboards, Brother Jerome. Ah? Ay, Ay, sorry. Mali yata yung na-share ko. Zoom yung naano ko ah. Saan na ba yung napunta? meron agad siya corollary dun sa pagbasa natin sa gospel. Di ba? Yung sa huling Anong talata. colorally? Yung huling talata, di ba? Koneksyon? Oh, may connection na agad siya. Sundin ang mga utos. Oh, tsaka may pangako siya, di ba? Bigyan ko lang ng konting linaw itong ating mga binasa kasi ang layo Okay na. naman, Brad. Malinaw naman sa amin. Malabo ba sa inyo, mga kapatid? Kasi lilinawin ni Kuya Tunying. Kasi nga po, kakaunti lang yung mga talatang pinabasa sa atin. Pero sa totoo lang po nito, yung chapter 4 kasi, ay nananawagan na si Moses na maging masunurin ang Israel.
Di po ba? So sabi, sundin natin, basta tayo sumunod tayo. Tapos dito sa yung mga verses 15 hanggang doon sa mga binasa natin, ito na yung babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya dito nililinaw rito ni Moses yung sa mga talatang binasa natin na maging masunurin tayo at huwag nang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nabigyan ko na po na introduction kanina po. Opo. Thank you, Brother Tonying. Walang anuman. Yung kasi yung last will and testament ni Moses eh. Oo. Dito Diba? siya yung malapit na siyang mamatay eh. Huling habilin. Habilin niya yun. Ano po yung koneksyen? Isa lamang ang Diyos, bro. Isa lang ang Diyos. There is only one God. Sinabi rin dito yan. Yes. Isa lang ang Anong Diyos. verse yan? Sandali, brada. Hanapin ko lang. Ipagtanong niyo kung sino man ang may Verse 35. Hindi po. Yun. Verse 35 daw. walang 35. Wala nang iba liban sa kanya. Verse 34 hanggang 39 lang eh. Oo. 'Di ba? 34 tama, tapos tama. 39 na. 34, o nga. Yun nga yung tatanong sana ni Brother Tony. Bakit Oo, wala pero 35? kaya hindi na binasa ano. Hindi, meron dito yun eh. Sandali ha. Nabasa ko rin yun. 39. Nasa 39. Kaya 39 ba? itanim mo sa iyong puso na si Yahweh lamang ang Diyos sa langit Yun. at sa lupa Oo. sa ibaba. Walang At wala ibang nang Diyos. iba. Liban. No? Hmm. Ay, Jerome? Liba. Jerome Jerome Liban. Liban, Dante Liban, kakasama yan sila. No? Okay ka, Brother Baka Jerome. Baka mabilaukan yun si Brother. Nakagat ni Brother Jerome yung kanyang labi. Yun yung 39 to 40 naman. To 40 na. Ito pa rin mo ang mga tuntunin. Nandito rin yung ano yun. Di ba? Ituro at sundin. Ito Kagaya na, dun dapat niyang dun sundin sa ang utos gospel. ng Diyos. Nilagay ko na, dapat niyang sundin ang utos. Ano Oo. ba yun? Oh, pagka sinunod mo kasi yan, meron siyang kasamang ano eh, pangako eh. Mabubuhay ka ng matagal sa lupa yung ibinigay sa iyo magpakailanman. Yan. Kung baga ay makakamit mo yung eternal life. Doon po sa ano yan dito sa ating gospel yung nakalagay dito, ituro at sundin lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Hindi po pinag-uutos ng Diyos, kundi pinag-uutos mismo ni Jesus. Diyos naman si Jesus. Diyos po. Pero iba po yung pag sinabi mong Diyos, parang ang inaano mo si Yahweh, di ba? Pero dito kasi, mahalaga po kasi yung dito sa gospel na siya mismo ang nag-uutos sa mga apostol na turuang sumunod ng pinag-uutos ko. Ayan na po. Ayan yung correlation Ano value yan, Brad? niya. Allegorical yan. Allegorical. Explanation yan. Kasi kung babasahin natin yung guide natin, kung ano lang nangyayari dito, Yes. Old Testament pa to eh. Wala pa si Jesus dito eh. Kaya nagsasalita rito si Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Sa first reading niya. Kaya Diyos, okay lang to ah. Okay lang yan. Ah, Okay lang yan. pinalitan ko na ng Jesus dito. Although sinabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Diyos ko. Oo. So yan yung Brother Tunying, may umiingay na naman po. Yan yung Yun yung Holy Spirit yan. yung correlate dun sa yung sundin na utos ng Diyos, di ba yun ituro at sundin ang lahat ng Apo. pinag-utos, di ba? Yes. Okay po. Highlight mo na siguro, bro. Ano nga? Yeah. Color? Yeah. Yellow. Okay. Hindi ko kabisado. Ano pa mo?
Dito po ba sa first reading merong Ay, mention, bakit? Hindi maganda. meron bang nababanggit dito na tungkol sa Espiritu Santo? Ko alam to. Ano daw? May tanong First si reading, wala sa first reading. Meron din isa ritong propesiya, no? Mag-ingat kayo mga kapatid dahil kapag may brownout, hindi kayo makakasali sa LBS tulad ni Hector. Ay, nawala. Panansin nyo, nawala. Kasi prophetic na yan eh. Nasusulat yan sa aking aklat na Paano- mag-ingat. Kasi Sabi pagka niya. walang kuryente, bagamat may internet kayo, hindi kayo makakapasok. Kaya siguro ang solusyon diyan ano na lang siya, data. Huwag na lang siya umasa sa kanyang laptop. Oo nga, kaya lang hindi ko lang alam. Nag-message si brother, ano? Wala Meron, yan. May meron. brownout sa Meron amin ba? ngayon lang. May Ah, brownout. Nag-message siya doon sa chat box Chat group. natin. Okay. Na ang pamagat ay mga Hudyo. Andun yun. Mga Hudyo. Ano pa po ang mga... Meron pa po ba tayo May tanong si idadagdag? brother Tonying, di ba? Ano daw yung... May Holy Spirit ba daw? Makikita. Dahil sa first reading, parang walang banggit sa Holy Spirit. Oo, wala. Tama si Brad Wala, Tuning dyan. wala pong banggit. Wala pang. So wala pong, hindi po siya connected sa Holy Trinity. Parang ganyan sinasabi mo, brother Tonying. Po. Wala rin si Jesus. Diyos So, pa rin. sabi mo ba, Brother Jerome, na itong lumang tipan na mga narrative ay walang kwenta? At dapat kalimutan natin. Ano ba, Brother Jerome? Kasi wala naman siyang saysay. Oh, At closing hindi siya prayer na relevant tayo. sa bagong Hindi, meron tipan. naman. So, kung wala na po tayo idadagdag, dumako na po tayo sa ikalawang pagbasa. Ngunit, datapwat, wala si Brother Hector. Supposedly si Brother Hector ang magbabasa. Di po ba? Okay na po to. Wala na. Okay na po. Dali si, Brad, malambingan mo si Brad Charles. Oh, At, Nagbasa na siya. nagbasa na si Gospel Brother eh. Charles eh. nagbasa na ba? Oo, Siya nagbasa yung na sa pala. gospel eh. So, Oo. si Brother Butch na lang. Tsaka si Brother Butch, okay lang po Akala ba? ko si Brother Butch sa gospel. Tama, si Brother Butch na lang. Roma. Okay, si Brother Butch eh. Kay Wala siya doon sa listahan. kay San Pablo sa mga taga-Roma. Brother Butch, kindly unmute yourself po. Andali bubuksan ko lang sa Tagalog kasi English yung aking para mas magandang basahan. Doon. Taglish yun si... Kala ko Taglish yun sa iyo, yung vernacular. Ano ko yun na i-donate ko yun bro Ah, okay. Swerte. So, naputan na sa akin yung New Testament na lang. So, ang pangalawang pagbasa ay hango sa Romans, Kabanata 8, talata 14 hanggang 17. Doon. Go ahead po. Go ahead. Tagalog ba yun? Ang mga sumusunod, sa Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Hindi kayo inaalipin ng Espiritu na binigay sa inyo ng Diyos, kaya di kayo dapat matakot. Instead, naging mga anak kayo ng Diyos sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu, kaya nakakatawag tayo sa Diyos ng tatay ko. Ang Espiritu ng Diyos, kasama ang Espiritu natin, ang nagsasabi mga anak tayo ng Diyos, at dahil mga anak na tayo, mga takapagmana tayo, kagaya ni Kristo. At tanggapin din natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakishare tayo sa paghihirap ni Christ, makikishare din tayo sa kanyang karangalan niya, ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat.
Salamat sa God. Pwede ba yun? Pwede. Maraming thank you po, Brother Oh, sige. Butch. Okay. Yun. So, balik na po tayo, Q&A na. So, sino po ang unang gustong matanong? Kasi tatatlo yung talata. Tatlo nga lang. 1, 2, 3, 4 lang pala. O, si Yan tinatanong ni andyan ang Holy Spirit. Kaya nga, Brother Tunying, pwede pong kayong sumagot ng unang katanungan sa talata 14. Opo. Okay. Sino ang itinuturing na mga anak ng Diyos? Ang lahat ng patnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ewan ko ikaw. Yun. Aba, talagang claim na yun, syempre. Bakit? Ikaw lang ba? Brother Tunying ha? Makasarili ka. Ewan ko sa iyo. Basta ako, sigurado ako. Kaya, thank you, Brother Tunying. So next is, kasi kukunti ito Brother Jerome, okay lang po ba? Ewan ko sa iyo. Talata Basta, okay lang. 15. Paanong inilarawan ang espiritong ating tinanggap sa talatang ito? Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot, sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, Aba, Father. Oh, Father. Thank you, Brother Jerome. Welcome po. And next po, Brother June. Okay lang po ba? Ang katanungan po sa talata 16. Ano ang ginagawa ng Espiritu? Dali lang, brother. Talata 16 na, no? Apo. Ang nasaan po rito, ang Espiritu po ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yun. At hindi ni Kibuloy. Tama. Thank you, Brother June. Ang sarap no? Ang sarap isipin, na Teka. tayo'y mga anak ng Diyos. Teka. Bakit dalawa ang Espiritu dito? Ating Espiritu. Meron din tayong Espiritu. Opo. Meron, Brad. Yun po yung Meron hindi, tayong Espiritu. yun po yung yun po yung babalik sa Panginoon, di ba? Yun yung hindi mamamatay. Yan yung hiningahan tayo The ng breath of life. naiiwan sa atin. Kaya sa end of life natin, yun yung breath na babalik sa Kanya. Iba pa yung kaluluwa. Yun nga po yung kaluluwa. Yun yung kaluluwa. So iba yung soul sa spirit? O isa lang yon. Hindi, iba yung Brad. Iba yung kaluluwa sa Espiritu. Ay, tanong ni Explain, Brother June. Ha? Yun daw ang tanong ni Brother Tunying. Unang-una mga kapatid, dapat malaman ninyo, sa spelling pa lang, iba na. Di ba? Yung pagkakaiba ng soul or kaluluwa sa Espiritu. tinatawag nating spirit. Spelling pa lang, iba na. So yung pa lang, dapat na. Pero kung tatanungin nyo ako, dahil tinanong nyo na rin po, no? Yung pagkakaiba po kasi ng soul sa spirit is yung soul, no? Ito yung ating makikita po natin ang kaluluwa natin sa pamamagitan ng ating personalidad. Pero pagka espiritu na pinag-uusapan, ito yung pinakamalalim na para magamit natin ito sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung kaluluwa po natin na pinag-uusapan po dito yung ating inner life, yung ating pang-sarili at pang-loob ng buhay. In relation sa ating sariling mga karanasan.
Pero yung espiritu, ito po'y katulad din ng inner life, pero ang pinag-uusapan po dito ay yung ating relasyon or Sa Diyos. pakikipag-ugnayan sa Diyos. No? So yung isa, Yung walang relasyon sa Diyos yung isa. Sa personal ano lang yun, yan, more personal. on sa No? emosyon. Yun yung ating personal will. Humanity, kasi human. The soul is the spiritual part that we carry after our death. No? Pero yung spirit can refer to a non-human entity. No? Hindi siya human, hindi siya pantao. Yun tama yung sinabi ni Brother Butch, yung hiningahan sa atin eh. The breath of life. Oo. Kaya nga So may yung pagkaka- soul ba, pag namatay yung katawan, mamamatay din yung soul? Hindi. Magandang tanong yan. Hindi, pero ang sagot niya na hindi. Buhay pa ang soul? Oo. Kaya poor souls in purgatory. Correct. Correct. Di ba Yun lang. dapat poor spirits in purgatory? Hindi naman. Ang tama yung sinabi mo kanina, Brad, na dalawa kasing side yan eh, yung tinatawag natin panloob na buhay natin. There are two sides, yung soul at yung spirit. Sige na. Baka Okay na po, mamaya- Brother Tunying. Oo, mahaba pa. So, yun yung spiritual life. Meron tayong physical life, yun yung kaluluwa, at meron tayong spiritual life, yun yung spirit. As related to Diyos, sa Diyos. O, yun ang nakikipag-relate doon sa espiritu ng Diyos. Oo. Di ba yung kanta natin? Worship the Lord In spirit and and truth. truth. Di ba? Worship the Lord. So pakikipag natin sa Diyos. Hindi sinabi doon, in soul and truth. Di ba? In So spirit. masasabi ba natin yung mga atheist, Brother June, ay Yes. walang spirit? Meron din, Brad. Hindi lang buhay sa kanila. Kasi Brad, ang evil spirit, tandaan natin, no? Spirit. Namumuhay din yan, katulad ng kay Edsel Lagman. No? Talagang sinapian niya. Tingnan mo yung itsura ng mama. Sa itsura pala, makikita mo na yung kademonyohan niya eh. Di ba? Kitang-kita mo naman. No? Kaya ingat din tayo. Kailangan na ma-discern din natin yung mga ganon. Okay. May na po ba, Pero may Brother spirit Tony? din sila, Jerome. Meron din sila. Okay po. So, thank you, Brother June. Thank you din sa question, Brother Tunying. So, yung huling katanungan po sa talata 17, si Brother Charles. Yes po. Ito po Ang yung yabang. Sige po. yung Wala tanong pang tanong, po. wala pa. Ito po yung tanong. Dahil tayo nga ay anak ng Diyos, ano pa ang ating katangian at ano ang dapat nating batahin upang makasama niya sa kanyang kaluwalhatian? Ang yabang mga anak, tayo ay tagapagmana ng Diyos at ang kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo ay nagkikipag-iis sa Kanya, tayo ay nagkikain dito kasama niya. Yun. Thank you, Brother Charles. Ayos, may number na yung Bible mo, Brother Charles, ha? Okay. Brother Charles, di ba meron pasalubong sa akin? May pinadala ka para sa akin, Brother Charles? Wala na nga. Ubus na nga. Hindi na Punta ka na lang kay Brother Tom sa household. Baka meron doon. O baka meron kay Brother Tom, pero ubus na rin. Ang sarap, Brother Tunying. Grabe ang sarap. Holy water na lang, yung oil pala. Holy oil. Okay, game na tayo dun sa Brother Ay. Jerome. Dali. Mga pala. Ating mga keywords. Meron lang po akong isa pang tanong. Sabi nga, kung tayo ay pinapatnubayan o tumanggap na tayo ng Espiritu ng Diyos, ay meron tayong karapatan na tumawag kay Yahweh ng Ama. Of course, we are So, baptized. nakaalam ko, noong mga panahon na yun,
bawal na bawal tawagin si Yahweh ng Ama, di ba? Kaya nga, yan ang isang dahilan bakit pinapatay nila sa Kristo eh. Dahil sila sabi niya, Ama eh. Tapos ang tinuro sa atin ni Jesus ng pagdarasal, Ama namin. Doon lang yata nangyari yun eh. Kaya galit sa kanya ang mga Israelita, di ba? Ako naman ang pagkakaintindi ko po doon, kanya nagagalit sa kanya yung mga Israelites. Hindi naman sa dahil sa pagtawag niya ng Ama, kundi dahil kiniklaim niya na anak siya ng Diyos. Tama po. Pag Pero kasi tinawag, blasphemy kasi yung sa kanila. Kaya nga- Naaakuin mo na ano. pag tumawag ka kay Yahweh lang Ama ko, ay, dahil ikaw ay anak, blasphemy talaga yun. Oh, kasi tsaka sinasabi rito yung sa English yung we cried, no? Hindi lang yung tinatawag we cried, We cried, Abba, Abba. no? Abba Father. Kaya meron rin kanta, no? Hmm. Chiquitita, you and I cry. Kaya yun eh. Nasusulat. Tsaka dapat talaga maging sensitive tayo. Big May cry. mga kanta yan. No? Kaya nga yung Aba eh. Di ba? Hindi. Yung Abba daw yung explanation, yung initial daw ng pangalan nila ng group yun. Correct. That's correct, bro. Aba. Yeah, Aba. Yun ang kanilang pangalan First ng apat na... first letter ng names former. nila. Oo. Yan. Sinulat ko lang yan. Abba Father. Chat ni Brother Charles. May sinulat ba si Brother? Aba, Father. Sabi niya, Ayun. Baguio ulit next year. Wow, Baguio ulit sila next year. Sabi ni Charles dito, Ano pa? kung patuloy kayong nagbibigay ng ganyang paliwanag, aalis na ako dito sa grupo nyo. Sabi niya. Hindi naman. Talaga Nag-enjoy naman, nga eh. si Charles dito eh. Gulong-gulo na talaga siya. Hindi, nag-enjoy nga siya. Ano yung Baguio ulit niya? Singles o ano? Singles kasi Baguio sila eh. Tsaka ang handmade siya Baguio din. Sige, di bale, meron lang ako i-comment kasi nga maraming mga Katolikong tulad sa atin na they actually yung ano ba yung term na yon yung sa divorce bill, no, talagang they express their strong objection, no, against the divorce bill. Condemn, that's the right word. Yeah. Condemn. Pero mamaya kasi wala sa topic eh. Mamaya Sige na lang. po. Okay, baka meron pa po kayong gusto ilagay doon sa keywords. Brad, yung banal na espiritu, di ba? Nabanggit yung malinaw Opo, banal na spirito. Ito nga eh. Kakaiba ngayon eh. Itong second reading ang connect sa gospel eh, di ba? Oo, banal na espiritu. Saka anak ng Diyos. Correct. Anak ng Diyos. Doon na sa Abba Father yon. Oo, Abba Diba? Father, anak ng Diyos. Anak na Saka banal na Flash espiritu. mo na lang. Anak ng Diyos. Ayun, ano na? Trinity na tong tatlo. Oo nga, no? Yung banal na espiritu, yun yung nagpagkupkup upang kayo'y gawing anak ng Diyos. Anak ng Diyos. At kung tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana rin ng Diyos at tagapagmanang kasama ni Kristo. Kung magtitiis tayong kasama niya, luluwalhatiin tayong kasama niya. Tagapagmana ng Ang kaharian, syempre. Di ba, yun naman ang ano niya. Kingdom of the Lord. Yung Ano naman Holy yung Spirit, pinaka-promise? binigyan lang ng definition, clear definition yung Holy Spirit dito. Unang-una, hindi ito espiritu na nag-aalipin, no? It's not Yes. a spirit of slavery. No, ito'y isang espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Dali, may Kaya nga tumatawag sinabi sa akin. natin, Yeah. Aba, no? Oh, Aba. So, ito yung espiritu na nagbibigay sa atin ng pagiging testigo na meron ng Empowerment. Diyos. Power. Importante yun. Yeah. Importante yun. Yung sa Aba naman, yung ating divine sonship na tinatawag na magiging anak tayo ng Diyos. Pero
Tagapagmana rin tayo. Nakalagay rin ba doon na we are also heirs? Heirs. I think verse 17, no? Verse 17. We are also heirs. Hindi lang anak tayo, pero tagapagmana tayo. Tagapagmana We rin. are heirs of the kingdom of God. Wow, no? Ang ganda. Pero- ano, no? Sinabi rin dito Siya, sa may verse tumawag 17, may condition eh. May condition kung gusto natin maging heir. No? Unang-una, Magtitipid. kailangan din tayong maghirap. We have to suffer. Meron din Bahagi tayo nating sa atin ni cross. Kristo. Oo, Opo. sariling krus. Kung si Kristo'y naghirap sa krus, meron din tayong cross. Sinasabi lang, we have to suffer with Christ. Pero naman, yung bawi naman doon sa verse 17, meron naman glory. Yes. Meron din, pag tayo'y muling nabuhay, we will be glorified katulad ni Kristo. So, part din yun ng mga keywords na suffering, tapos glorified, Yes. kasi yung Aba, nandun na yung sonship eh. Tama. Sorry na may mga nag-uusap sa akin. Ano yung na-miss ko dito na yung kailangan ko isulat? Wala naman, Brad. Pinag-usapan lang namin sandali yung buhay mo. Okay. Empowerment So, ano ka? siguro Kasi yan, bro. Empowerment. So, Kasi nga, ano tayo eh. ang ating palang mamanahin, hindi kayamanan. Ay, Kundi hindi. Masigit pa nga ito sa kayamanan, bro. Kasi ang kayamanan, nauubos, nabubulok, inaanay, naagyo. Kanta na pala yun. So, ano yun? Kaharian ng Diyos. Opo. Okay. Hindi kayamanan, ha? Eh, yun na nga yung pinaka, kumbaga, rurok ng kayamanan, yung kaharian ng Diyos. Pagka doon ka na, wala ka nang hahanapin pa. Baka kasi baka tinitingnan ni Brad Torni yung material wealth. Material, Oo. Yeah, more than nga yan, di ba? More than the Oo. material. Actually, si Christ ang wealth. Yung second coming ni Kristo, baka mangyari sa buhay natin eh. Oo nga. Panahon natin. O, di maganda. Oo, ako, Sobrang, natutuwa ako eh. Dahil, sobrang gulo makikita na ko ng siyang mundo. personal. Alam mo, unang-unang sasabihin ko kay Kristo pag nakita ko siyang personal, Jesus, May hibla na pwede siya. ba magtanong? Si Brother Tunying yun. Sasagutin kagad ako ni Kristo. Bakit, anak? O bakit yun? Katulad mo rin ba si Tunying? hindi na ako magtatanong. Tuloy. Wag, Brad. Ako inikayat kita magtanong. Kasi alam mo, itong LBS natin, kung tutuusin, 30 minutos lang to. Dahil sa katanungan mo, nagiging 2 kalahating oras to. Kasi nga, sinasaliksik natin, hinihimay natin ng maayos yung mga salita ng Diyos. Maganda yun. Okay. Pero hindi po yan ang format talaga ng LDS. At magagalit sa atin sila Jepoy niyan kapag pinabago natin yung format. Ito, Brad? Hindi, ito yung format. Ito Ito, itong ginagawa natin. wala po yung mga ibang mga tanong-tanong. Dapat ang tanong lang kung ano yung nasa talata. Hindi, sinagot na kasi yun eh. Nagtanong naman tayo, sinagot. Pero hindi tayo hinahadlangan na magtanong para makahanap ng liwanag. No? Ma-enlighten tayo. Kasi kung yung verbatim lang, hindi na natin kailangan sagutin pa. Kasi yung sagot nga, As is nandun lang. sa talata. Yun Kaya, lang, as is lang po. pero yung tanong na, bakit ganito ang sinabi niya? Yan. Dapat yan ang ating i-reflect. At least na-edify po yung ating, Oo. Importante yung yan ating eh. kaalaman at na-share din yung kaalaman na yun sa iba. Tsaka yung katanungan na ano yun kaliwanagan Meron Opo, kasi correct. hindi naintindihan, nadadagdagan yung ano mo. And also, alam naman natin na it's for the benefit of not only one, but all of us.
Yun lang, may mga ibang translation lang version. Yes. Kaya nasasali yung mga kibuloy, mga ganyan. Ayo. Ako yung mga Hindi, segue. May mga segue lang tayo. ako naman, naunawaan ko naman yung pagtutuwid ni Jerome. Kaya hayaan mo, Brad Jerome, at ako po'y humihingi ng paumanin. At asahan mo, sa susunod na linggo, puro katarantaduhan na lang ang babanggitin ko dito. Sabi mo yan, Brother John. Puro katarantaduhan na lang. At Ito wala si sa Brother topic. Charles tuloy. Okay, Wala sa action. topic. Yung taming of the Para, tongue is a mortal sin. Yan, yan. Sino kayang hayop ng speaker nang bibigyan niya? Talagang siguradong hindi Oh, naman balik- yan sinusunod yung pinagsasabi niya. Balik na po tayo. So ano po yung ano natin, pagduktong-duktong Yun na, po natin. Tapos na yan. Hibla Meron na lang. ng si Brother Charles. Sige po, lagay mo na yung keywords natin dyan. I think the Trinity should be there. Meron na siyang choice. Hibla choice. Okay. Sige po, pakiya. Yan. Dakila ang dali. The Trinity is the experience of Yan. being Ayan po able yung to ating love. ano, yan po yung tawag dito. Dakila ang amang Ang amang mahal, anak, Spiritong banal, Spiritong noon, banal, ngayon, noon, kailan ngayon. pa man. Oh. Yan yung sa gospel acclamation. Tapos, Hallelujah. ang psalm is mapalad Ito yung ang pinukod ng nabansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang Mas ano yung hallelujah? Blessed the people the Lord has chosen to be His own. Ito nga yun, mapalad ang Yan nga po, ibinukod ng Tagalog lang po yung naisulat natin dito. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. The Trinity is the experience of being able to love, to be able to say that I am loved, kingdom of God, and to let others feel that they are Lord. Love siguro yan. Parang in love na to si Brother Charles. Oo nga eh. That Love, I love eh. am love o I'm love. Parang ito yung tinuturo ni suggestion eh. I'm sa I am. I'm love. Oo. Kasi kung ano, I am, wala na yung apostrophe. I am Okay I'm na yan. love. Yeah. Ito, they are loved siguro tong. Yung last word siguro is loved. Saan? To let others feel that they are loved. Hindi Lord. Hindi Lord. Sa tingin ko tama po ba, Brother Charles? Well, Charles, sa'yo to Trinity is the experience of being parang able to love. Oh, okay daw. Sumagot na si Brother Charles. Kingdom of God. And let others feel that they are loved. Ano pa po? May suggestion pa po kayo dyan. Brother Butch, maybe you have something. Tama naman yan. Ang pwede kong sabihin, si Kristo ang nagbigay sa atin ng daan upang tayo ay maging anak at tagapagmana ng Diyos. Ano po? Upang tayo ay Maging anak maging anak at at tagapagmana. tagapagmana ng Diyos Ama. Walang espiritu. Walang espiritu. Dagdagan na lang niya ng espiritu. Isip ka sa mundo, laking tuwa ng magulang mo. Yung sonship, no? Related din yun. Ano po? Susulat natin. Brother John. Brother June, baka meron si Brother June. Okay na. Kasi maganda yung kay Charles na nandun yung Trinity, nandun yung pagmamahal. Andun, Yes. nakatatlong beses pa na Siguro love. sama Wow! dagdag, Talaga namang 3. dugtungan na lang natin yung yung kasi
di ba? 3 beses lumabas din yung pagsunod at ituro. Pagsunod yun. Oo. Oo, kasama rin yun. O doon natin ilalagay sa ano? 3 beses din yung love Sa- dito eh. Oo. O doon natin ilalagay sa yung hamon, Hamon di siguro. ba? Doon I natin think this ilalagay, one no? is okay kasi kung kumbaga yung equation is actually based sa love, di ba? Oo. Yan na siguro. Ako Okay na yun, ako Brad. dun sa- Ako rin. Pwede sa na, one. number one na tayo. Ikaw, Brother Tonying. Yung po hindi po kailan paman, magpakailanman. Saan yun? Tama. Magpakailanman. Saan lalagay yun? Hindi. Kino-correct lang niya yung nandun sa gospel acclamation. Yan po kasi nakalagay sa sambuhay eh. Ano lang, copy-paste ko lang yan. Huwag mo nang galawin yan, bro. Okay. Kailan pa man talaga nakalagay. Hindi ko po tinype yan. Copy-paste So, lang po yan. Okay ka na ba dito sa Hibla, Brother Tonying? Ay marami na akong sasabihin kaso lagi akong minumute eh. Bro, umiingay kasi yung ano nyo eh. You have to discover what is causing your noise. Wala na bang ano? Sige na. Ilalagay. Alam mo, ginagano niya. Ako sa iyo, Brother Tonying, yung galon lagi akong nilalait, inaapi, pinagtatawanan. Lalayas ako talaga itong grupong to eh. Grabe ka na ba? Talagang ako gagawin ko yung aming household prayer meeting, gagawin ko ng every Thursday. Every Thursday para meron akong excuse. No? Parang si Brother Tom, excited na daw siya makita tayo bukas eh. Eh, Saturday pa dapat. Sabado pa. Eh, matanda na kasi yun, kaya nga matanda na. Pag Kaya bigyan nga natin. eh. Hindi naman kinorek brotherly ni ano. Oh. Ni Unang-una, si kay Brother Butch siya Tony. sinabi niya, Brother Butch, see you tomorrow. Sabi niya, kala ko may date yung dalawa. Di ba? Hindi, kasi Pwede. tinanong niya ako. Baka doon siya nag-reply, dapat diretso sa akin. Pwede nga. Paragraph po yan. Paragraph. Nag-uusap kami dalawa ni Paragraph? Father Paragraph po. Yun, may 3 dot po dito, Brother Jerome. May 3 dot dito. Yan. Tingnan niyo po kung nandyan. Format, hindi naman format option. Kung ako sa'yo, didelete ko na, itatype ko na doon sa field yung that they are loved. Type ko saan? Hindi, itatype ko na lang ulit yung ano. Copy Alam mo paste yung ko na lang bagong ulit. version ng Windows, maganda. Kasi dati, hindi ako marunong mag-edit ng PDF file. No? Kasi pagka PDF nga, parang yun na yun eh. Hindi mo na pwedeng baguhin, di ba? Hindi po, meron po na pwede Meron. opo. Meron kasing Babayad ka. di Brad, di na kailangan magbayad. Ganito gawin mo, open the file Mhm. using yung Word. ano natin, Using Word. yung ating application. Hindi Ah. Word. Yung Google? ano ba? Google Hindi. Sheet. Ano yung ginagamit sa Microsoft Windows 10? Yung nag-chat. Hindi Google eh. Tapos ito, Ano yung ito. application nila? Windows 10. Ano ba tawag nila doon? Ano yun? Anong tawag dito? Microsoft something. Edge. Oo, Microsoft. Microsoft. Tama. Yun yun. Yun yung sinasabi ko. Tama. Brother Charles, May pa lang tayo ah. Ni-advance na ni Brother Charles eh, oh. Oo. And also, di ba din Wala pa itong tayong Santa yan, Cruzan eh. Perpetual Help, ang June. Doon din ang Wednesday. kanyang anniversary. Ang tawag dito? Peace Day. Oh, hugot na tayo. What is Application. hugot? Oo. Application. Hugot, Question. what you call this? Paano? Kasi parang repetition nung ginawa natin last week, di ba? Paano Paano mo mararamdaman? malalaman na andyan Oo ang nga. Santa Di ba? Cruz? Yun kasi yan eh. Kasi Oo nga. tungkol pa rin sa espiritu. Pero Yes. nagkaroon ako ng inspirasyon sa katanungan ng ating kapatid na si Tunying. No? Kailan ipinagkaloob ng ama sa anak
ang kapangyarihan na mamuno sa lupa at sa langit? Di ba yun ang tanong? Ano po? Kailan ipinagkaloob ng Ama sa anak, kay Jesus, ang tawag nito, authority, ang kapangyarihan na mamuno sa langit at sa lupa? Kasi sabi ng iba, upon resurrection, yun ang sinabi ko. Sabi ng iba, di ba, from the beginning. Sabi ni Brother Tonying, during ascension. Kasi naloklok siya sa kanan ng Ama. Ng langit ba yun? Oo. Kapangyarihan ng langit at lupa? Pero hindi kasi tanong yun, Brad eh. Hindi naman yun application eh. Hindi to application Oo, eh. more on ano to Oo. eh, knowledge Inquiry base yun kasi eh. to eh. Inquiry. For your Inquiry yun. information Kaya- lang to kaya- eh. For Oo. on knowledge. So paano natin may apply yung hibla? Mm. Kasi hindi rin naman natin pwede sabihin na bakit nagkaroon ng tatlong persona sa isang Diyos. It's mystery yun. Mystery of ano yan. Oo. Di ba? Paliwanag mo ang Santa Hindi natin ma-explain. Siguro, paano natin mararamdaman yung pagkilos ng banal na tatlo sa atin? Yun. Pagkilos ng Ama, pagkilos ng Diyos, Diyos Anak, at yung pagkilos ng Espiritu Santo. Tatlo yun. Yeah? Ng Ama, ng Anak, at ng Diyos. Ng Ama, Anak, ng ng Espiritu Santo. So, ginawa ko lang banal na tatlo. Oh. So, paano natin mararamdaman ang pagkilos sa atin ng bawat persona ng banal na tatlo? Ganon. Ayun, ang bawat persona na lang daw ng banal na tatlo. Ng banal na tatlo, the Holy Trinity. Handmade. Ano po? So, palitan ko? Sa banal na santatlo. Tatlo. Banal na Ano po ng santatlo. ama ng Tinagalog anak ko at lang, ng brother. Anak? Tinagalog ko lang. Yung So, tanggalin ko na yung ama. Apo. Hindi, yun yung ano eh, yun yung persona eh. Ng tatlong persona na lang. Ay, Huwag na natin sa may Ama at Anak ng Banal Espiritu. Sabihin na lang natin, paano natin mararamdaman ang pagkilos ng tatlong persona. tatlong persona Kay ng- Diyos. ng banal na tatlo. Ayan. Three persons of the Holy Trinity. Di ba? Tatlo. No? So, ang sagot yan, tatlo. Paano mo nararamdaman ang pagkilos sa iyo ng Ama? Paano mo mararamdaman ang pagkilos sa iyo ng Jesus? Kasi may kanya-kanya silang misyon eh. Yes. Ang Ama, ang kilala natin siya being our Creator. At ang isang Ama na nagbibigay kalinga sa kanyang anak. Pero si Jesus naman, dahil naka-relate siya sa the Word, Redemption din. Redemption. nandun Our yung Redeemer. redemption, yung pagturo niya. Siya ang nagturo sa atin eh. Si Jesus eh. Pero ang nagbigay liwanag sa atin, ang Espiritu Santo. Sanctification yan. Papasok. Oo. Kaya nga, yun yung sagot. Pero anyway, hindi naman yun hinihingi. Oo. Ang tinatanong lang yung tanong eh. Yun lang. Yeah. Kaya, Si nasa Christ inyo din yun. yung yung eternal priest kasi ngayon yung yung kanyang feast day ng Oo. pagiging Yun ang feast eternal day niya eh. priest. So Yan yun ang din high yung isang priest of role ni Melchizedek. Christ sa tagapamagitan. Are we back to the ordinary period? Ordinary na tayo. Ordinary na po. na, Although, Apo, ordinary na po. Kaya po Natapos yung yung Easter nung Pentecost ba? Tama ba? Pentecost. pinatay na yung kandila. Apo. Yung Easter candle. Apo. Okay. Pero Saka di ko ano, dapat buksan ulit yun, Brad Jerome. pagkabinya, Kasi sa ngayon, kung hindi mo bubuksan yan, madilim ang bahay ni Brother Ni Hector. Brother ngayon. Hector. Oo, kasi brown out eh. wala si Brother Hector pa rin. Oo nga. Madilim. Okay. The challenge. Challenge na tayo. Sang-ayon ba kayo dyan sa challenge? Month of June is the Na sacred siguro month nilagay of- lang ni Brother Charles yan to remind us. Hindi, may hamon nakalagay eh. Ganon. So, Oo, sabi niya, what is the hamon? hamon, no? Month of June is sacred heart of Jesus. Masarap ang hamon kapag lalagyan ng keso. Ano ba ito? Christmas Hamon yan. na. Hamon yun. At may Yun itlog. pala. Hamon egg yun. Hamon egg yun. Talaga si I think Charles, what Brother Charles is Ginugulo tayo saying ni Charles eh. is
pag ano tayo, tawag dito, we observe yung month, June being the month of Sacred Heart, is siguro mag-devote tayo dun sa kanyang Hindi, ang Mag-ponder yung tayo. yung Apo. veneration of the Yes, sacred. at saka yun nga, yung devotion nga, di ba, meron devotion talaga sa Sacred Heart. Not only Every first Friday. Friday, but every Friday. Every Friday, bukas. Friday Oh, Yes, and yun nga, given the opportunity, if we can, stay with the Blessed Sacrament, di ba? So, Can ano you po yung lend an lalagay ko sa hour? spend time ulit sa Blessed Sacrament sa Amon? Ako, sarap matulog doon ang Oo. Pero alam mo, Marami Brad lang po. Jerome, sa totoo lang, pagka kailangan kong mag-reflect talaga, yung kailangan kong pakinggan ng Diyos, sa adoration. Kasi dito sa, Duration, yes. o kahit nasa kwarto ako, yung daan ng tricycle, na didistract ako eh. Tapos nandiyan pa yung asawa ko na talak ng talak. Grabe ka naman, di siguro. Hindi, kaya nga ako natutuwa na malapit na ma-approve talaga yung divorce bill na yan. Kasi, mamaya, sabi ko nga, I will inform you, additional input to sa atin lahat para alam natin, no? Kasi nga, yung iba yung kino-condemn. Sa akin hindi. Talagang natutuwa ako. Natutuwa ako at Ang meron dami- na talagang dahilan. Pero ang alam ko, brothers, even if you are divorced, you cannot remarry in the church Yes. unless your marriage is nullified. Yes. Yun kasi ang misconception ng mga di ba karaniwan nga sa states din, di ba? Kahit ng mga Catholics. Nag-ano sila which is wrong, di ba dapat hindi? Dapat annulled yung yung kasal. Oo, Null nga. and void. Not divorced. Kasi kung Alam mo- divorce, Oh, kasi kung divorce, parang inaano mo lang na tawag dito, parang yung sa legalities lang ang nila. legality, ginagawa mo ng legal grounds Yun. na pwede kang mag-asawa ulit. Oo. Pero civil na lang. And Civil then, na lang. and then also, yun nga, yung habol nga nila, yung alimony, di ba, yung sustento, Correct. blah, 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 Sustento. ginagawa nilang negosyo. Ang kinatatakutan ko lang, tama yung mga komenta iba na pangmayaman lang nga daw yung divorce eh. Pangmayaman lang. No? Ang kinatatakutan ko lang, after all of this has been implemented, parang baka maging K-12. Yung later on, after so many years na malaman nilang palpak, they Balik. will revert back. Hindi na nila pwedeng gawin yan, lalo na ito'y tungkol sa kasal. Well, anyway, balik tayo doon sa leave the word. Okay na, no? Tapos na yung hamon. Okay na yung hamon. Okay na, no? Okay na po yan. Spend time in the Blessed Sacrament. Month of June is Hindi, sacred. tsaka Kasi siguro, not only spend time with the Blessed Sacrament, but yung tag dito, participate in the holy sacrifice of the Mass. Attend the Mass. Yes. ang- Not only attend, but you have to participate. Kasi attend, present ka lang. Dapat you have to participate, di ba? Pero meron din kasi doon sa hugot, may tanong persona, paano mararamdaman? So, kailangan mo pag-igtingin ang iyong relasyon. Ayun, isa pa May yun. spiritual. Na sinasabi kasi may spirit, sinabing dinistinguish yung spirit and soul. Igtingin Spirit is daw. your relationship with God. So, bigyan mo ng tuon ang spirit. Relasyon. Oo. Kasi ang soul, ang ibig din sabihin niyan sa una, it is your will. So, kailangan, sabi nga ni Brother Jerome, not my will, but yours, Diyos. Lord. So, pasahin Hindi ako sa yung- divine Sa will. Diyos. Oo. Sa divine will nga naman. Pag-igtingin ang relasyon sa Sa Yan, Diyos. word na yan, Sa Diyos. Sa Diyos. Pag-igtingin. O Igtingin, pala, no? palalimin. Oo. Palalimin, May kanta yan, o Brad. yun. May kanta yan, Palalimin. pag-igtingin. Pag-igtingin is palalimin Tana-ting-ting-dang, ano yan? Tana-ting-ting. TikTok yun Oo nga. Ano yan? Gustong gusto mo yun, yung nagsasayaw ng ganon. Igtingin. Okay. Okay na po. Tingin ang relasyon sa Diyos. Diyos. Marami na to. Meron pa Okay yata na yan, Brad. sinabi na, Marami na. naalala ko last Saturday nasa Tarlac Cathedral Adoration Chapel, ibinigay ng lakas at panalangin. Okay. Sabi na po Thank you, Brother Charles. Thank you, mga brothers, sa ating
Sorry po. Brother Tonying, Opo. thank you po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, marapat lang po na kami ay magpasalamat. Kaya maraming salamat po. Wala na po kaming ibang sasabihin pa kundi ang salamat po. Kaya luwalhati sa Ama, Anak at Espiritu Santo Para sa unang-una, ngayon at kailanman, magpakailanman. sa walang hanggan. Amen. In the name of the Father, Touch Son, ako. of the Holy Spirit. Natouch ako Amen. sa dasal ni